Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga giliw kong mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mo nga sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako sa Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabalanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapinunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco, biglang may kumislap sa aking paligid, isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta ka sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakal na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa, siya ay purihin, nang lalo ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita sa Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo't higit sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw kong mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo, o tinatawag natin sa Ingles, the conversion of Saint Paul. Mga giliw kong mga kapatid, narinig ho natin sa ating unang pagbasa kung paano ho nagbagong buhay si San Pablo. It is on his way to Damascus when God appeared to him. Mga giliw kong mga kapatid, ito yung pagpapakita ni Jesus na naging daan upang si San Pablo ay tumugon sa tawag ng Diyos. Ito yung isang daan upang ipakita kay San Pablo na lahat ay may pagkakataon upang sundan siya. Pero mga giliw kong mga kapatid, kita ho natin kung anong nangyari. Siya ho ay nabulag. Nabulag dahil sa kanyang mga kasalanan. Nabulag dahil ipinakita sa kanya ng Diyos na lahat ng ginagawa niya ay may karampatang kapalit. Mga giliw kong mga kapatid, kung makikita ho natin, marami ho mga nangyayari dahil sa mga hindi pagtitiwala, hindi nila pagsunod sa Diyos, sa mga inuutos ng Diyos, may mga nangyayari sa kanila. Marami ho sa Biblia na ipinapaliwanag kung anong nagiging dahilan. Kita ho natin yung nangyari kay Zacarias. Ano bang nangyari sa kanya? Naging pipi siya nung hindi siya maniwala sa Diyos na ang kanyang asawang si Elizabeth ay naglilihi at siya'y buntis. Kita ho natin ilang buwan ba, ilang araw bang hindi nakapagsalita si Zacarias. Si Apostol San Pablo, nung siya ay maging persecutor o naging taga-usig na Jesus, anong ipinakita sa kanya? Siya ay nabulag. But on his way towards Damascus, ipinakita din sa kanya ang dakilang pagmamahal ng Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, ipinapakita lamang sa atin kung paano tayo bilang mga tao tinutulungan din ng Diyos na magbago. Kung paano tayo minamahal ng Diyos na ipakita sa atin na siya lamang dapat ang ating pinaglilingkuran. Siya lamang dapat ang ating sinasamba. Pero mga giliw kong mga kapatid, ano ba ang ipinapakita sa atin ng kapistahang ito? Mga giliw kong mga kapatid, ang pinapakita lamang ng kapistahan na ating ipinagdiriwang ngayon ay lahat tayo ay may pagkakataon upang magbago. Lahat tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang muli tayong makabalik sa Kanya. Sapagkat lagi nating isipin, lahat tayo ay makasalanan. Hindi lang ako, kayo, kundi tayong lahat ay may mga kasalanan. Kaya nga may kasabihan tayo na lahat ng santo ay may nakaraan. At lahat ng makasalanan ay may paroroonan. Every saints have their own past, and every sinners have their own future.
Lahat tayo ay may mga kahinaan, may mga pagkakasala. Pero sa mga pagkakasalang iyon, ipinapakita sa atin ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Walang perpekto sa atin. Lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo ay may pagkukulang. Lahat tayo ay may pagkakasala. Pero sa pagkakasalang iyon, makita sana natin kung paano gumagalaw ang grasya ng Diyos. Makita sana natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Makita sana natin kung paano tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang magbago. Huwag nating ituring ang ating sarili na para bagang wala tayong kasalanan. Na kung pag-usapan natin yung mga taong nagkakamali at nagkakasala, ay inam. Ano? Yun bang akala mo ikaw ay Diyos na rin? Yung akala mo ikaw ay malinis. Pero sa loob-loob mo, sa loob-loob natin, ay mas marami pa para tayong pagkakasala sa mga taong pinag-uusapan natin. Ganito ang nangyari kay St. Paul. Inuusig niya ang Diyos. Pero later on, ipinakita sa kanya ng Diyos kung gaano din siya kamakasalanan. Yung mga gilo kong mga kapatid, tingnan muna natin, una tigit ang ating sarili bago natin usigin ang iba. Tingnan muna natin ang ating kalooban. Ako ba ay malinis na? O meron ding kinukubling mga kasalanan? Kaya nga may isang philosopher na nagsabi, if we lose the sense of sinfulness, we lose also God. Why? Dahil lahat tayo, sinasabi doon, dahil kapag unti-unti na nating tinatanggal at iniisip na tayo ay makasalanan, unti-unti na rin nating naiisip na tayo ay Diyos sa ating sarili. Hindi tayo Diyos. Tayo ay tao. Tayo'y nagkakamali at nagkakasala. Kaya ang pinapakita sa atin ng Diyos na kung tayo ay nagkakamali at nagkakasala, uunawain natin yung mga tao ding nagkakamali at nagkakasala. Iintindihin natin sa abot ng ating makakaya sapagkat alam natin na ang Diyos lamang ang siyang magiging tagahusga sa atin. Hindi tayo ang tagahatol, kundi ang Diyos. Ipinapakita sa atin ng kapistahang ito, the conversion of St. Paul, kung paano din natin tulungan ang ating mga sarili upang magbago. Tulungan ang ating mga sarili upang ilapit sa Diyos. Tulungan ang ating sarili upang idulog sa Diyos. Huwag tayo ang maging daan upang mas lalong lumayo yung mga taong nagsusumikap na magbalik loob sa Diyos. Huwag tayong maging daan upang mas lalong madiliman yung mga taong lumalapit na sa liwanag. Huwag tayong maging daan upang itakwil ang mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Sapagkat ang Diyos laging ipinapadama sa atin kahit na tayo ay nagkakamali at nagkakasala, kahit na paulit-ulit pa tayong magkasala, laging ipinapadama sa atin ng Diyos ang Kanyang pagmamahal. Tayo lang naman mga tao na kapag merong nagkamali, merong nagkasala, anong ating gagawin? Pag-uusapan, pagchichismisan. Pagka may mga taong nagkakamali at nagkakasala, anong ating gagawin? Hindi na natin sila ituturing na para bagang sila'y outcast ng society. Pero mga gilo ko mga kapatid, lagi nating titingnan, ako ba ay malinis? Ako ba ay perpekto sa aking buhay? Ako ba ay Diyos na rin sa aking buhay? Nang sa ganun maunawaan natin na tayo ay hindi Diyos. Tayo ay may kahinaan. Tayo ay may pagkakamali. Na pare-parehas lamang humihingi ng awa at grasya ng Diyos. Hari nawa sa kapistahang ito ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Makita natin na tayong lahat ay nagsusumikap. Makita natin na tayong lahat ay makasalanan na nag-aantay lamang ng grasya at pagpapatawad ng Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat.
Ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Ang ating maging tugon, maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo, maging sa mahirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang iniusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu, ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailingap ang iyong kaningningan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginanap ng pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Pablo. At lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama at dulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon.
Hinihiling namin kami, Adia, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga sala ng sanlibutan. Mapalad tayo na niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng pagtitipon sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, may taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.